sa kanya, wag muna umalis. 5 araw yata hinihingi. Kaya lang, syempre nga, ang problema dyan, para namang sobrang coincidental na nahuli si Saldico sa Europe, bigla siyang aalis. Baka mamaya, wala na tayo mapanghawakan dito sa bansang ito. Lahat ng ating nais pasagutin, mawala na lang sa ating jurisdiction. Nag-iingat lang po tayo. Pinag-iingatan natin ang karapatan ng ating bayan din. May karapatan din tayo mga Pilipino na sabihin sa kanya, wag muna umalis. OMG mga kababayan, si Martin Romualdez nagtangkang tumakas. Ayon ayon ito, hindi naman to ayon kay Remulla. Mukhang hindi pinayagan pong lumipad pa Singapore. Nagtangka na bang tumakas? Dahil dyan mga kababayan, ito po, breaking news. Ito na po si Martin Romualdez, ilalaglag na. Isasabihin ng lahat ng kanyang nalalaman, mangungumpisal na kay Father Giovanni. Father Giovanni, mukumpisal ang nasod. Parang naalala ko yung ano na yun nun sa ano. Ito na, Magandang araw sa inyong lahat. For a long time, I chose to remain silent. I did so out of respect for the legal process. I did so because I did not want to add more noise to an already divisive issue. I did so because I believed that if I cooperated fully, submitted myself to the proper authorities, and answered every question asked of me, the truth would eventually speak for itself. But there comes a point when silence is no longer prudence. My silence has been abused and weaponized to build a narrative that is false, twisted, and unfair. So let me be clear. I will not keep quiet anymore. I will face this head on, and I will speak with facts because the truth deserves to be heard. Ayan na mga kababayan, hindi na po mananahimik si Martin Romualdez at sasabihin na po niya ang kanyang mga nalalaman patungkol po dito sa naganap na flood corruption sa ating bansa. Ito na talaga ang ating pinakahihintay. Nagbubunga na mga kababayan ang panalangin ng taong bayan na tablan po ng konsensya. At ito na nga ngayon, mukhang nagkalaglagan na po ang magpinsan. Bago natin tunghayan mga kababayan ang buong detalye, ngayon lang po ito, ilang minuto pa lang nakakalipas. This is breaking news. Tunghayan natin kung ano po ang mga detalye na sasabihin ni Saldico at ang hinihintay ng taong bayan. Ito na kaya? Bueno, makikisuyo muna ako sa mga ngayon palang bumisita sa aking channel. Paki-like at paki-share ang videong ito nang sa ganun ay kumalat lalo at marami pa ang makapanood mga kababayan. Hindi ko pa po ito napapanood. Kaya samahan ninyo akong manood dito ngayon at sama-sama tayong magreaksyon at makinig kung ano nga ba ang katotohanan na isisiwalat ni Martin Romualdez dito. Sa ngayon pa lang nakabisita, guys, paki-subscribe at paki-pindot ang notification bell all nang sa ganun ay lagi kang updated. Hindi na po kayo namin bibitinin dahil gaya ng naunang video na napanood natin ay itong si Martin ay papunta sana ng Singapore, ngunit hindi po pinayagan ni Romualdez. At matatandaan natin, si Romualdez ay nagbanta na kakasuhan po itong si Martin mga kababayan. Kaya eto na ngayon si Martin, dahil hindi po nakatakas siguro magpapagamot daw mga kababayan. Natawa lang natawa lang ako sa post ni Attorney Rui Naguanzon dito mga kababayan. May post si Attorney Rui Naguanzon eh. Nasaan na ba yun Attorney Rui Naguanzon may post siya eh. Natawa ako eh. Sabi dito ni Attorney Rui Naguanzon, bakit pa naman ako bakit pa mamaya na lang yung mga kababayan. Mamaya na lang natin hanapin ko yun kung saan yung post na yun. Natawa ako, promise, doon sa sinabi ni Attorney Rui Naguanzon doon sa kanyang post. Eto na po, panoorin na po natin si Martin Romualdez, ang kanyang ikukumpisal. Kapit mga kababayan, i-ano nyo na po ito, i-screen record nyo na po ito. Today, I'm taking this opportunity to speak directly to the Filipino people. Ayan na. From the start of this controversy, I have been cooperative. I personally appeared before the proper authorities. I voluntarily submitted my affidavit to the ICI. I provided the information and documents asked of me. I did not hide. I did not run. I did not evade scrutiny. I faced it head on within the proper channel
because I know there is no evidence that proves I committed plunder, conspiracy to commit plunder, or any similar offense that the Ombudsman may be contemplating against me. And because I have nothing to hide, I am today authorizing the immediate public release of the affidavit I submitted, together with all supporting information, so that the Filipino people can judge for themselves who has been transparent and who is simply being politically targeted. Now let us address the most absurd accusation of all, that I am supposedly the mastermind of this corruption scheme. How can I be the mastermind? I was the former Speaker of the House of Representatives, but the House of Representatives is only one part of the branch of government, the legislature. The national budget is not conceived, executed, implemented, bidded out, supervised, and completed by one congressman or even by Congress alone, and certainly not by the Speaker of the House. I want to make this simple and clear. The national budget does not depend on just one person. The budget does not begin in the House. It begins in the executive. Naku, patay na. The agencies and departments prepare their proposals. The executive consolidates them into the National Expenditure Program, and that program is then submitted to Congress. Ayan na. From there, the House deliberates, but the House is not one person, and it is certainly not the Speaker alone. It is a collegial body made up of hundreds of members, multiple committees, vice chairs, and institutional processes. In fact, there are around 85 committees, each with its own jurisdiction, leadership, and members. No speaker can personally control every committee, much less direct the actions of other branches or government agencies. And in the Appropriations Committee itself, there are already more than 100 members, with many vice chairs, and Representative Toby Tiangco, who has been very vocal and upfront on this issue over the past months, was himself a vice chair of the Appropriations Committee in the previous Congress. So I have to ask, if there were real concerns about irregularities in the budget process, why were these not formally raised during the deliberations, or even during the plenary? The budget deliberation does not stop in the House. The Senate also conducts its own deliberations, reviews its own version, and plays its own role in shaping the final budget, and it is not a bystander. It is an active constitutional participant in this process. After that, the House and the Senate reconcile their versions in the bicameral conference committee. Only then is the final bill transmitted to the President for approval or veto. So let us be honest about what becomes law. The national budget is not the act of one person or one chamber. It is a product of a constitutional chain involving the executive, the House, and the Senate. This is something I want the public to understand. The budget process is collective, multi-layered, and shared. Accountability must apply to everyone involved, not selectively assigned after the fact, and certainly not when it becomes politically useful. If corruption were to occur in a magnitude made known to us over the past months, then it's clear that the real corruption does not happen at the level of the general legislative approval alone. It happens at the level of execution of the General Appropriations Act. It happens when projects are implemented. It happens where projects are actually implemented, where procurement is undertaken, where monetary disbursements are actually made. And it happens when substandard projects are passed off as legitimate or when ghost projects are made to appear real. That is why command responsibility is far more logically relevant in the executive branch, where there is actually supervision, operational control, and implementation on the ground, than in the collegial legislative body, where constitutional role is deliberation and appropriation. Congress does not build flood control projects. Congress does not conduct procurement. Congress does not inspect whether a project was actually completed. Congress does not certify whether the work done was substandard or not. So if the allegation is that there was a systemic corruption in flood control implementation, then the public should ask the obvious question: where does implementation actually happen? Definitely not in the session hall of the House of Representatives. Here's the simplest way to test that theory that I am the mastermind of this scheme. If I were truly involved in a fraudulent scheme of this nature,
then the first place one would expect to see that pattern would be in my own district, in the projects most easily associated with me. You would have seen it in Tacloban, but I say this with absolute certainty. You won't see it in my district. My district has 0 ghost and 0 substandard flood control projects. 0. And that is verifiable. To prove this point, I'm authorizing my staff to share and release to the public the list of all the projects in my district that the authorities may deem attributable to me. Let the public scrutinize and verify for themselves. As I already mentioned, corruption of this scale is not a one-man operation. It requires 2 things: budget decisions and implementation on the ground. With respect to how the budget was deliberated in Congress, let me say this categorically. I was not a part of the BICAM and the small committee budget deliberations. Yes, I was updated on the general outcomes of the deliberations, but I had no visibility with regard to the specific details of the discussions, including particular amendments or insertions approved during these closed-door deliberations. Records would show that I did not participate in those meetings and I was not privy to what exactly transpired during the deliberations. However, 2 people were instrumental in making those budget decisions: Chis Escudero and Zaldico. And once the budget becomes law, the work of implementing flood control projects, or any project for that matter, is solely within the purview of the executive, including the DPWH, certainly not by legislators. I understand the anger of the public. The Filipino people have every right to be angry because stolen public funds are taxes derived from hard-earned money. I'm not asking the public to look away. I'm asking everyone to look where the evidence points, not where it is politically convenient or politically motivated. So I ask the Ombudsman and the public these questions. Who has been named in sworn testimonies and affidavits? Whose name actually appeared in credible accounts made under oath? If there are sworn accounts pointing to other personalities across the chain, whether in budget deliberations or in implementation, then those leads must be pursued with the same seriousness and the same urgency. Accountability cannot be selective. For months, I chose silence because I believe in our legal system and in the rule of law. But my silence is now being exploited with politically engineered and fabricated narratives. What's even more disturbing, and this is something that cannot be ignored, is that there are emerging indications that certain sectors are attempting to weaponize individuals, including Zaldico, to construct a narrative that serves their own interests. So when the legal processes is being used against me as a political demolition job, then I will have no choice but to defend myself. And I will defend myself fully. I will not allow myself to be turned into the scapegoat so that others who are actually accountable can walk away clean. If this is a political play to push me out and close the story, tarnishing my name and my reputation, then I'm telling everyone now, I will not go quietly and I will not go alone. I will not be the fall guy for other people's corruption. I have been in public life long enough. I have seen enough. I have heard enough. I know many things about this current administration and past administrations as well. And I say this carefully. If this matter is to be handled as a legal issue, then let it be handled legally, soberly, and according to evidence. But if certain people insist on waging this in the court of public opinion, then I will have no choice but to defend myself publicly as well. To the Ombudsman, I say this with full respect. If your office truly believes in justice, then follow the sworn statements, follow the records, and follow the evidence all the way. Do not stop where it is politically convenient. Do not settle for the easiest headline. Do not confuse public pressure with prosecutorial duty. What I ask of the Office of the Ombudsman is simple. Follow the rule of law and due process. This is a serious matter, and it should be handled with seriousness, not with haste, theatrics, or shortcuts. I'm ready and willing to respond to every allegation in the proper forum, through the proper pleadings, motions, and submissions that the law allows. And to those who think they can throw me under the bus to save themselves, this is what I have to say to you. I am ready to defend my name. My silence should not be mistaken for weakness, ignorance, or fear.
I know enough to defend myself, and if I am forced to do so in public, I will. Maraming salamat po. Magandang araw sa inyong lahat. Ayan na mga kababayan, ito nga pong ginigiit ni Martin Romualdez na hindi siya yung mastermind dito sa nangyayaring ito. Ano ho? At hindi na siya mananahimik. At kung kinakailangan, magsalita na siya in public. Talagang gagawin na rin niya, makikipagsabayan siya rito. Maganda po ito mga kababayan. Eh ito nga lang ho. Mayroon na po kasing mga balibalita. Ito nang lumabas mga kababayan. Di ba? Naalala ninyo, ito nga si Martin Romualdez ay napabalita nga na aalis, no? Ito kagad ang komentaryo dito ni Attorney Ruin Aguanson. Humiling po ako ng travel clearance papuntang Singapore upang sumailalim sa matagal nang nakatakdang follow-up sa aking angioplasty surgery. Sabi naman ni Attorney Ruin Aguanson, ang dami-daming magaling na veterinarian sa Pilipinas. Bakit kailangan mo pa mag-Singapore? Bakit nga ba? Bakit naman veterinarian? Attorney Ruin Aguanson. Okay, anyway mga kababayan, pangano lang yan ha. So ito na, balikan natin yung ginulantang tayo nitong pasabog ni Martin Romualdez. Ito ilang minuto pa lang po nakakalipas. Basahin po muna natin kasi marami sa atin hindi nakakaintindi na siguro ng Tagal, ng English. Tagalogo na to mga kababayan. Ano ho? Mayroon po ditong post itong 1PH ito ho. Sabi dito, I will not be the fall guy for other people's corruption. Ayan ang title nito mga kababayan na kanyang sinabi. Ito siguro yung pinaka-summarize lang ng kanyang sinabi sa Tagalog. Iginiit ni dating House Speaker at later Representative Ferdinand Martin J. Romualdez na wala siyang kinalaman sa umano'y korupsyon at handa siyang ilabas sa publiko ang kanyang affidavit kaugnay ng isyo. Ayon kay Romualdez, matagal siyang nanahimik bilang paggalang sa legal na proseso pero napilitan na siyang magsalita dahil sa umano'y maling naratibo laban sa kanya. My silence has been abused and weaponized to build a narrative that is false, twisted and unfair, pahayag ni Romualdez. Excuse me. Sinabi rin niya na nakipagtulungan siya sa mga otoridad at voluntaryong nagsumiti ng affidavit at mga dokumento. I did not hide, I did not run, I did not evade scrutiny. Giit niya at idinagdag na wala umanong ebidensya na magpapatunay na sangkot siya sa plunder o anumang katulad na kaso. Pinabulaanan din niya ang aligasyon na siya ang mastermind ng umano'y corruption scheme. How can I be the mastermind? Tanong ni Romualdez. Sabay paliwanag na hindi ito kontrolado ng iisang tao ang proseso ng pambansang budget. Dagdag pa niya, ang implementasyon ng mga proyekto, tuloy lang natin mga kababayan to ha, para tanggalan natin ang boses. For a long time, Para nakikita ninyo, kasi Romualdez mismo may sabi dito. Dagdag pa niya, ang implementasyon ng proyekto ay nasa executive branch. Ito mga kababayan. Ito mga kababayan, ito ngayon ang masasabi natin na ang nilalagdag niya dito ay ang kanyang pinsan na si Marcos Jr. Sino ba ang executive leader? Di ba si Marcos? Dagdag pa niya, ang implementasyon ng mga proyekto ay nasa executive branch, hindi sa Kongreso. Kumbaga mga kababayan, ang last touch ay ang executive. Ayon dito sa kanya, di ba? Parang ganon, ano ho? Congress does not build flood control projects. Certainly not by legislators. Diin niya. Iginiit ni Romualdez na wala umanong ghost o substandard flood control projects sa kanyang distrito sa Tacloban at maaari itong beripikahin. Ba, maganda ito, no ho? O mga taga-Tacloban, maupay nga kulop dida yung tanan mga kasangkayan sa Tacloban ha, maupay nga gabi dida. Check nyo nga ninyo dida kung kompleto ba ang mga project ni Martin Romualdez, ang mga ikasikuwaray-waray. Oo. Excuse me. Maupay ba niya mga proyekto dida? Waray ba mga depekto?
Ang mga flood control, ang mga kalsada, di ba lubak-lubak. Pakikitaan ninyo din agad kay para makita naton sa naton, tapos kam din mag-report kam. Pwede ninyo din ipadara sa akon din sa BMR channel. Oo. BMR channel sa Facebook pwede liwat ano. Kaya inman lang akong nga liwat sa Facebook oh. Kita ninyo ito na akong Facebook oh. Ina na akong Facebook mga kababayan oh. At ano, iyan oh. Yan, pwede ninyo ako i-message diyan, i-send niyo didaan kuan. I-send niyo dida mga kababayan an kung mabirifika na ninyo ining kuan ni Martin ha. Sa mga waray-waray la ito na oh. Jay Ilocano oh. Jay Ilocos. Pakibirify Jay ado nga project Jay ni kuan ni sino Jay ni Kanakang. Kanakang nga sino Jay ni Chares ni kuan ni Pimping ini Han ni Sandro. Balik lipatak na tinaga na Jay kot. Kaya tuloy natin mga kababayan. Iginiit ni Romualdez na wala umanong ghost. Ayan, nabasa natin. My district has 0 ghost and 0 substandard flood control projects. 0 anya. Sinabi rin niya na handa siyang ipagtanggol ang sarili at hindi papayag na gawing fall guy sa isyo. I will not be the fall guy for other people's corruption. Saad ni Romualdez. Mga kababayan. So hindi po papayag excuse me, si Martin Romualdez na siya po ay gawing full guy. So ibig sabihin, mayroon pong tinutukoy si Martin Romualdez na mastermind. At una pa lang sa kanyang sinabi dito mga kababayan, ay ito nga po ay issue. I did so because I believe that if I cooperated fully, submitted myself to the proper authorities, and answered every question asked of me, the truth would eventually speak for itself. But there comes a point when silence is no longer prudence. My silence has been abused and weaponized to build a narrative that is false, twisted, and unfair. So let me be clear. I will not keep quiet anymore. I will face this head on, and I will speak with facts because the truth deserves to be heard. Today, I'm taking this opportunity to speak directly to the Filipino people. ito mga kababayan, inimpisahan niya po ito ano ho, na una niyang nabanggit ay ito nga pong sinasabi niya, hindi ang legislator o ang congressman ang makakagawa nito, kundi sabi pa nga niya rito, executive mga kababayan. O alam niyo naman po kung sinong executive, di ba? Sino yung leader ng executive sa ating bansa? Tatlo po kasi ang branch ng ating government. Legislative, ito yung kinabibilangan ni Martin Romualdez at ng mga senador, mga congressman, legislative yan. At judiciary, yan yung mga judge, mga huwes, Korte Suprema, yan. At siyempre yung ikatlo, yung executive. Ito nga si Marcos Jr. at kanya mga secretaries. So, legislative, judiciary at saka executive. Yan po yung tatlong branches ng ating government. Excuse me. Na ito nga ngayon ay sinasabi niya hindi sa legislative walang project, hindi ang legislative ang nagpapatupad ng mga flood control project. Sino? Yung executive. Siyempre mga kababayan, alangan naman na sa executive magagawa yan ng mga nasa baba lang kung hindi yan napansin. Ibig sabihin, pag halimbawa ito mga kababayan yung narrative dito ng mga kita mo na nagsalita na si Romualdez. Tinuturo niya dito sa mga yung mga nagpatupad dito. Yung mga mabababa, wala si Marcos, di ba? Sabi nila, di tanga pala, napakahina pala talaga nitong presidente na to, hindi niya kayang scrutinize yung kanyang mga tao sa baba. Sino pa rin ang siya pa rin kasi siya ang leader di ba? Yan mga kababayan. Okay? So, ito na nga ngayon. Siguro, napilitan na itong si Romualdez. Siguro mga kababayan, ito, ko lang naman analyze ko lang ito. Kasi ngayon lang po ito Bagong-bago lang po itong kanyang paglalantad. Tingnan na 25 minutes ago lang to mga kababayan, 25 minutes ago lang. Nakita ko ito kanina 9 minutes ago. So minus 25, 14 minutes, no? 16 minutes nakita ko na.
So bagong-bago lang ito mga kababayan ha. Bagong-bago lang ito. Siguro, ito kasi ang nangyari, no? Oh, tingnan mo, 15 minutes ago, sinare ko ito. Na 3 hours ago mga kababayan. Ayon dito, news update, Ombudsman, hinihintay ang praise order mula sa AMLAC versus House Speaker Martin Romualdez. Oh, magkasunod-sunod mga kababayan, di ba? Tapos ang sunod na balita naman natin natanggap ngayon, eto nga. Ito nga ngayon mga kababayan, ayan no, travel request ni Romualdez di pinagbigyan ng Ombudsman. Oh, 2 hours ago. So nauna po ito. May nauna po si Martin Romualdez na travel request, no? Pupunta po siya sa Singapore. Hindi pinayagan ng Ombudsman ni mga kababayan. Dahil hindi pinayagan ni ni Remulla, eto na. Saka na ngayon siya nagpalabas or naglabas nitong kanyang mga sinasabi. 'Di ba? Parang mga kababayan, timing ano ho? Sorry Timing na timing. So ito nga yung isang press con, bahagi ng press con ni Remulla. Panoorin nga natin uli mga kababayan kung anong kanya masasabi sa pag-alis sana ni Martin Romualdez. 5 araw yata hinihingi. Kaya lang, syempre nga, ang problema dyan, para namang sobrang coincidental na nahuli si Saldico sa Europe, bigla siyang aalis. Baka Ayan mga kababayan ha, sobra naman daw coincidental nang mahuli si Saldico sa Europe, bigla siyang aalis. At 5 araw daw ang hinihingi nitong Martin Romualdez. Kaya hindi niya pinayagan mga kababayan. Baka hindi na bumalik. bigla siyang aalis. Baka mamaya, wala na tayo mapanghawakan dito sa bansang ito. Ayan na. Lahat ng ating nais pasagutin, mawala na lang sa ating jurisdiction. Nag-iingat lang po tayo. Pinag-iingatan natin ang karapatan ng ating bayan din. May karapatan din tayo mga Pilipino na sabihin sa kanya, wag mo na umalis. 5 araw. Ayan mga kababayan. So, ramdam nyo yan, di ba? Dito kasi yan. Ito kasing pagkakahuli ni Saldico, ito nga po, no? Dahil isa pa rin ito ngayon sa kontrobersiya din, sorry dahil sinasabi ni Atty. Roque ay nakausap daw nila si Saldico at wala daw talaga si Saldico doon sa dahig, hindi daw talaga nahuli. So, anong ibig sabihin nito mga kababayan? Ito hula ko lang din naman Hula ko lang ito. 'Di ba? Lagi namang fake news itong ating lalo na si Antigler, 'di ba? Mahilig to sa fake news. What if mga kababayan, kasi sinabi na rin ng Czech Republic, 'di ba? Yung Czech Ministry of Justice, wala silang sinasabi na andoon si Saldico, itinanggi din yan. Ayon din yun sa kahapon, 'di ba, si Garbin, yung kasama ni Saldico, ang abogado ni Saldico, pinapunta kaagad doon. Pina-check, wala talaga. So, pwede naman, 'di ba? Kung sinasabi nilang pinapangalagaan yung identity. Pwede naman sabihin, nakita nandito. Kumpirmahin lang ba? Pero walang confirmation mga kababayan. So, nananatili pa rin yung conclusion ng publiko na fake news itong si Marcos Jr. Di ba? Ito, pakinggan natin. Ang Pangulo po ay nagsalita na. Si Secretary Vida ay nagsalita na rin. So bakit po ba natin paniniwalaan ang isang fake news peddler? Ma'am, Ito yung si Secretary Vida na sinasabi niya, mga kababayan. Ano ba sinasabi ni Secretary Vida? Nais kong pabulaanan yung mga may ibang nagsasabi pa rin na wala raw sa kustodiya ng Czech Republic ang accused na si former Congressman Saldico. Hindi kami may sabi niyan, Sir, Attorney, Secretary Vida. Ang may sabi niyan, yung kasamahan ni Saldico na Congressman si Garbin, na ang kanyang abogado na nandoon nagbabakasyon sa Rome ay pinapunta niya dyan sa Czech Republic at pinatanong niya dyan kung mayroon nga bang naarestong Saldico. Wala pong sinabi. Diba? Napanood nyo mga kababayan. So hindi po taong bayan ang may sabi nito. Diba? Wala po. Nakinig lang din kami sa mga napanood namin. Okay, with this press briefing, I do confirm that it's not a belief, it's a factual setting na doon sa kustodiya ng Czech authorities
si Congressman Saldico. Oh, bakit wala rin kayong picture? Bakit wala kayong video nung panahon nung hinuli or nahuli na sa kustodiya na itong si pangalan nito, Congressman Arnie Teves? Mayroon kayong picture, may video kayo. 'Di ba? Para katunayan na talagang nahuli, hawak nyo na. Oh. Bakit may picture kayo noon? May video kayo noon? Ganon din si Alice Goo, 'di ba? Mayroon din. Ibang bansa rin naman 'yun eh. Ay, dito lang ba 'yon? Asia lang ba? Ah, hanggang pang Asia lang pala yung lakas ninyo. Wala pala kayong lakas doon sa Europe. Hindi pala obra sa Europe yung pambabraso ninyo. Kasi mas malakas sa Europe, ano? Hindi naman siguro. Kasi nakakuha kayo ng picture. Hindi, kung susundan lang natin mga kababayan, ang sinasabi nila, na talagang nasa kustodiya na itong si Saldico nung Czech Republic. Bakit ang Czech Republic? Wala man lang sinasabi sa kasamahan ni Saldico na isang congressman din. Authority din yun eh. Di ba? Oh. Okay? Pangalawang gusto kong kumpirma. Nagsimula na ang proseso natin, no, ng gobyerno ng Pilipinas para siya ay mapabalik. Ito'y nagsimula na last year pa, no? Nung lumabas yung mga arrest warrant niya dun sa kanyang mga kaso na nakasalang sa Sandigan Bayan, no? As early as November 24, yung ating PCTC, no? Yung ating Philippine Center for Transnational Crime. Dito dumadaan kasi yung mga iba't ibang proseso, no? Para mapabalik yung mga nananaguan sa ibang lugar o sa ibang bansa. Meron na silang inisyatibo para puhanin yung mapabalik si ang akusado nga, si former Saldico. Pangatlo, na nais kong paliwanag sa inyong lahat, confident po ang Department of Justice na tama po ang prosesong ginagawa natin. Marami po may mga options po tayo, legal options na ginagawa para mapabalik siya sa atin. At ngayon nga po, may mga pag-aaral pa tayong tulad na ginagawa. Kanina, I had a short meeting with the Secretary of Foreign Affairs so that your Secretary of Justice will be properly guided in how to deal with this, to understand the lay of the land in the Czech Republic so that we don't do missteps, no? Kasi very delicate po. Pang-apat po na gusto ko ikumpirma, isa po tayo ng layunin. Ang ating mahal na Pangulo nagsalita na. Ang sambayanang Pilipino nagsalita na. Ayan mga kababayan. Ang akusado Nawala. Saldico sa Pilipinas. Diba? Iisa ang ating layunin. Sundin natin yung legal process na kailangan siyang humarap sa mga kasong siya'y nasasaktan. So may 3 siyang arrest warrant, no? Mula sa Sandigan Bayan. Ito ay kailangan niyang kaharapin at kailangan natin siyang maibalik sa Sandigan Bayan para maharap niya yung mga kaso kung saan siya'y nasasaktan. Nais kong pabulaanan yung may ibang nagsasabi pa rin na wala raw sa kustodiya ng Czech Republic. Ayan mga kababayan, ano ho? Ayan po ang ano natin ngayon dito. Ano kaya ang susunod na mangyayari at takbang nito, ano ho? Dahil itong si Martin ay hindi po napayagan. Mukhang, ewan ko mga kababayan, mukhang coincidence, no? Katulad nga sinasabi ni itong si Remulla, na mukhang nakakabigla naman yata na aalis itong si Saldico, itong si Martin ng papuntang Singapore. Kung hindi na bumalik, di ba? O di wala na, mga kababayan. Di ba naalala niyo yung mga nauna ng report or mga balita na itong si Martin Romualdez ay pinag-aaralan ng sampahan ng kasong plunder or pandarambong. Mabigat pong kaso yan, wala na pong piyansa yan, mga kababayan. So pag nagkataon, gipit na po. So siguro, itong si Martin, kala niya siguro, talulusutin siya. Tosal, wala pa namang kaso yata talaga. At wala pang lookout bulletin. Nagtangka ngayon na mag-reason na magpapagamot. Pero, ayun ako, mukhang mas may utak, mukhang mas tuso itong si Remulla eh. Sandali. Dito ka muna. Dito ka muna.
Ganda nito mga kababayan. Popcorn na tayo nito. O, ito pa. Follow up lang po. May confirmation po ba tayo na may red notice ang Interpol kay Zaldico? Mas mabibigyan po yan ng katugunan ni SOJ, Vida. Thank you, ma'am. Sunod na tanong mula kay Maricel Alili, TV5. Magandang hapon po, Yusek. Yusek, may we have more details about Zaldico? Saan po siya nakasakay nung mahuli siya ng Czech Republic? Sino yung sinasabing isang lalaki na kasama niya? Was it a random check? Unang-una po, ang binigyan po ng authority na magsalita patungkol po dyan ay si Secretary Vida. So lahat po na patungkol sa issues ni Zaldico ay mas mabuti po nating itanong mismo kay Secretary Vida. But with all the disinformation circulating right now, may we know how come wala pa pong inilalabas na photos and videos of Zaldico? Kasi mayroon pong ibang country na involved. So maingat po ang gobyerno sa pagbibigay ng anumang anunsyo. Hayaan na lamang po natin na magtrabaho ang ating gobyerno at muli si Secretary Vida po ang maaaring sumagot sa iba pang mga katanungan. Fake news talaga ito si Auntie Claire mga kababayan. No? Tingnan nyo, sabi niya, kasi daw po may ibang country na involved. Oh, may ibang country pala na involved. Ha? Yan ang rason ni Auntie Claire mga kababayan. Bakit? Yung East Timor ba, hindi ba country? Yung Malaysia ba, di ba doon sa Malaysia na huli si ano? Sino yan mga kababayan? Si Alice Goo. Hindi ba yun country? O, pakinggan na nga natin ulit si Auntie Claire ninyo para maintindihan niyo yung kanyang mga pang-fake news. Wala pa pong inilalabas na photos and videos of Zaldico. Kasi mayroon pong ibang country na involved. Di ba mga kababayan? Dahil daw, wala pa daw nilalabas, ang tanong sa kanya, bakit wala pang nilalabas na photos and videos? Kasi may ibang country involved. Tanong, hindi ba sila nagpapalabas ng video? Sagot, nagpapalabas sila. 'Di ba yung kay Teves, pinalabas nila ang video, 'di ba? Isa pang tanong, country ba ang East Timor? Ang sagot, country ang East Timor. Ang East Timor at Malaysia parehas country, parehas ibang bansa. Parehas nagpalabas ng picture o kaya video. Pero dito si Auntie Claire, pagdating dito kay Zaldico dyan sa Czech Republic, ang sinasabi niya, hindi daw pwede kasi nga may ibang country involved. Ano ba yun? Ibang country ba yun? Anong country yun? Anong yan? Anong part ng universe yun? Yung country na yun? Yung Malaysia at saka East Timor. Mga kababayan, ano kaya sinasabi ng Auntie Claire? Di ba? Hindi ba Auntie Claire, baryo lang ba? Village lang ba yung East Timor para sa'yo? At saka Malaysia? At hindi ba sila nagpalabas ng picture doon kay Alice Goo? Ganon din kay kay Teves? Di ba nagpalabas sila? Dito mga kababayan, butot talaga ito sa kanyang mga kalukuhan, di ba? So maingat po ang gobyerno sa pagbibigay ng anumang anunsyo. So ngayon, yan pa, word na ginagamit niya. So maingat daw po ang gobyerno sa pagbibigay ng mga ganyang anunsyo. So ibig sabihin, yung panahon na nagpadala kayo ng video at picture kay Alice Goo, kay Teves, hindi kayo naging maingat. Auntie Claire, dalawa na po. Si Anyo, mga military po yun, Auntie Claire. Sino pa? Si Galvez, kanina lang, Auntie Claire. Medyo, alam nyo na, Auntie Claire, military po yun. Nag-evacuate na, boat is sinking na, Auntie Claire. Ikaw, kailan ba? Mga kababayan, pag nag-resign ito si Auntie Claire, nako, yun na yun. Yun na ang hudyat. Sa tingin ko kasi mga kababayan, pinakahuling aalis dyan. Si Auntie Claire, promise. Ito yung pinakahuling aalis. Hanggat hindi nagsasabi yung kapitan na backwit, abandon ship. Hindi ito alis. Pero ngayon mga kababayan, tandaan mo Auntie Claire ha, dalawa na, may mga alam sa intelligence yun. Hayaan na lamang po natin na magtrabaho ang ating gobyerno at muli si Secretary Vida po ang maaaring sumagot sa iba pang mga katanungan.
Last na lang, Yusek. Pero as we speak, ano po yung status ni Zaldico? Considered ba siya na arrested? Naka-detain po ba siya? Nasaan po siya ngayon? Ulitin ko lamang po, hindi po ako ang authority. Ang kulit mo ah. Ulitin ko, ang kulit mo ah. Hindi ako authority. Ang hirap. Laki nga ang sahod mo pero ang hirap talaga sa tulang. Siguro gabi-gabi kang ano kaya bukas? Sino na naman kaya magtatanong bukas? Hindi na natin nakikita si Ma'am Edin, no, yung yung reporter diyan na ng taga Net 25 na lagi niyang nakakabanggaan. Sana nandiyan ka, ma'am. Hindi na sila ngayon nagtatanong Wala na ba? Tinanggal na ba 'yon? Pinalitan na? Para magsalita patungkol po sa estado ni Zaldico. Mas mainam po na maitanong po ito kay Secretary Vida. Thank you, Yusek. Related question mula kay Ivan Mayrina, GMA News. Yusek, we were told that Secretary Vida was summoned to the palace earlier today. Would you be privy as to what instructions the President gave Secretary Vida? Hindi po tayo nakasama sa meeting nila. Ang napasama lamang po tayo ay patungkol sa uplift committee meeting. But what do you know about the President's instructions for the government agencies to work together to bring former Congressman Zaldico back to the Philippines? Muli, hindi po tayo privy sa anumang kanilang pag-uusap at meeting, pero in general po, ang Pangulo po ay nag-uutos kung ano ang nararapat at kung ano ang isilasaad ng batas. Ang kulit niyo ah. Si Secretary Bida nga ang kausapin niyo, wag ako. Auntie Claire, ikaw na. Si mismong Pangulong Marcos naman ang may sabi, may balita niyan eh. Lahat nga, biruin mo, bilib tayo dito kay reporter vlogger na Marcos Jr. Siya pang pinagkuhanan ng ng BBC News. Bang klase, no? Hindi man lang din ang BBC News, hindi man lang din nag-follow up muna doon sa Czech Republic, hindi nila tinanong doon kung mayroon nga ba talagang naaresto na Zaldico, di ba? Or naka-detain doon. Ewan ko rin dito sa BBC, bakit dito rin sila kaagad. Sa bagay, nagtitiwala siguro sila na hindi magpipik nyo. So, okay din naman yan. Kaya lang, mga kababayan, pagka talaga lumabas si Zaldico, pagkatapos mga kababayan, hindi naman pala talaga nahuli. Abay, itong mga international news, dapat singilin din nila si BBM. Dapat questionin nila. Bakit ka nagpapakalat ng fake news, di ba? O, tuloy natin. Thank you. Sunod na tanong mula kay Ivy Reyes, Leonario. Hi, Yusek. Can we have Palace's reaction to Batangas Representative Leandro Levista's statement on Zaldico pa rin po na hindi raw po dapat si Presidente ang nagre-report dahil Zaldico accused the President of being involved in the anomaly. And I quote, paano paniniwalaan ang proseso kung ang akusado ang may kustodiya sa testigo? Kung ang akusado ang may... Kustodiya po. Sino po ang pinangangalanan niyang akusado? The President, I believe. Kailan po ba naging akusado ang Pangulo? Kailan po mo naging akusado ang Pangulo? Malapit na, ayan o. Malapit na. Sinasabi na nga ni Martin na hindi siyang mastermind Huwag ka mag-alala, tsura na antiklero. Kailan po ba? Kailan po ba naging akusado ang Pangulo? Lapit na! Sinabi ni Martin, kanina lang napakinggan namin, na hindi po siya or hindi po ang legislative, executive po ang mga nagpapatupad. Declare, malapit na! Hindi po ba kayo dapat na nagtatanong sa kanya kung kailan ba naging akusado ang Pangulo? In-announce po ni Pangulong Bongbong Marcos that the Philippines will be sending a high-level coordination team to focus on bringing former Congressman Ko back. Siguro po gusto lang din nating malaman sino-sino po ba yung bubuo sa team na ito and ano pong marching orders ng Pangulo sa kanila. Muli, si Secretary Vida ang maaari sumagot ito kung wala pa po siyang binibigyan na detalye, most probably because may involved na ibang country, kaya hindi pa po namin masasabi kung ano mga detalye patungkol dito.
Okay. Si Senator J.V. Ejercito, ang sabi niya po, the biggest challenge in bringing Ko back to the Philippines is ensuring his safety, warning that some groups may not want him to return and testify on the controversy. Sabi niya po, the challenge here is to bring him back in one piece. So, can Malacanang assure the safety of Mr. Ko and guarantee that he will be free from any pressure or influence? Bago po muna tayo magbigay ng assurance, definitely naman lahat ng po ng Pilipino ay dapat safe na bumabalik sa Pilipinas. Yan naman po ang assurance ng pamahalaan. Correct. Dapat pong safe. Katulad ng 20 na kababayan natin na nakakahon na. Safe na safe po sila. Hindi po sa pinagtatawanan natin ha mga kababayan. Safe na safe po sila. Yun po yung sinasabi mong safe, madam, na nakabalik sa Pilipinas. Na wala man lang kayo dyan pagpupugay, wala man lang kayong sa 20 na yon, hindi nyo man lang masyadong ang mga mainstream media wala rin. Asan din kayo mga mainstream media doon sa 20? Safe na safe pala, di ba? Tama, safe na safe. Hayapa na talaga yung mga naiuwi dito na 20 na nakakabaong na. Yung ba yung sinasabi mo, madam, na safe? Mga OFW na uuwi dito? Tahimik na, no? Tahimik din ang mga media na magbalita. Wala rin masyadong nagbabalita, no? Pero dapat tignan muna po natin, saan nanggagaling yung sinasabing death threats? Meron na po bang naipakita? Meron na po bang na-blatter o whatever? So, tingin ko dapat doon muna kasi there's no basis. Diba? There will be lacking of basis if you cannot prove that death threats against Saldico. So, dapat doon tayo mag-start. May death threats nga ba? Kasi how can you assure somebody na hindi ka mapapariwara pagbalik mo sa Pilipinas kung wala naman death threats? But nevertheless, the government will always assure the safety and that the needed protection to be given to Saldico. Ayan mga kababayan, so hindi na po sila magkanda dimao dito sa pangyayaring ito. Ako na-excite ako talaga, no? Ewan ko ha, pero doubt talaga ako na nahawak nila si Saldico. Doubt talaga ako. Hindi pa natin maarok kung ano talaga ang laro ngayon na gusto nilang gawin, no? Pero one thing is for sure mga kababayan, unti-unti na po umiipekto ang dalangin, iyak ng taong bayan. Yung iyak ng mga kababayan natin na nagsaper po dito sa mga baha, na mga namatayan, na mga kamag-anak na mga naanod sa baha dahil doon sa mga sira-sira at mga ghost at mga depektong flood control projects. Kaya mga kababayan, ito na siguro ang panahon kung saan ay ang nasa taas ay kumikilos na. Kaya intay-intay na lang po natin mga kababayan ang susunod na mga development sa mga pangyayaring ito. Kayo ba? Naniniwala ba kayo na mag-all out ng laglagan itong magpinsan? Comment nyo po dyan sa baba at ilagay nyo pa shoutout. Taga saan kayo? Bueno, sa mga kanina mga nagpapa-shoutout, ito shoutout na tayo mga kababayan ha, para naman matuwa kayo lalo, no? Sa ating mga kababayan ito. Ayan, waray-waray ka idol, diri gadak waray-waray idol. Yung TVPH. Diri waray-waray yung taga-diin man ka. Ako taga-dagum, taga-dagum. Taga-Kalbayog din ako, Lods. Uy, Jocelyn Espinosa. Uy, taga-Kalbayog ka ngayon, taga-diin kam sa Kalbayog. Good day sir, BMR from Tondo, Manila. Uy, mga taga-Tondo, mga taga dyan tayo sa Tondo mga kababayan. Shoutout sa inyo dyan. Maridel Villanueva. Good morning BMR, watching here in Dubai. Thanks. I hope sana totoo. Sabi ni Milinte. Good morning sa lahat ng nandito at shoutout BMR watching from London, United Kingdom. Hariraj Jula. Shoutout din sa iyong Ma'am Hariraj. Julieta Amador, salamat Sir BMR. Binasa po ninyo ang aking message. Lagi akong nanonood sa inyong mga video. Maraming salamat din sa iyo, Ma'am Julieta Amador. Tanong lang. Tanong lang po, nakailang malita kaya si Conti Girl? Siguro nakalimang malita yan kasi kung ipagtanggol niya ang mga hangal, grabe, hahaha, yumaman na, wala sa oras. Sabi ni Awino. Tanong natin sa 18 Marines.
Thank you, sabi ni Raulito Silagan. Welcome. Hello Vimar, sabi natin Charilo. Good PM po idol, Vimar. Banat, shoutout po kasama ko sa Kabayo Marti. Kabayo Marti at Manang Pinang. Si Kabayo Marte. Sana hindi ka maarte. Kabayong Marte. Shoutout daw sa'yo, sabi ni Ranel Dumarawog. Ayan. Tagasan kayo? Tagasan kayo, Brad? Hi, Sir Bimar. Idol ng lahat. Sabi ni Shakina Madhuse. Huwag na ng idol. Brother na lang. Or kaya sister. Lord. Charot. Maligaya ng bansa. Makakauwi na si Tatay Digong. God bless. Sabi ni Pilipinas. Pilipinas alalila. Talagang magbubunyi po talaga ang buong mundo dahil sa buong mundo maraming OFW at sa Pilipinas grabe po ang pagsasaya pag nakauwi na si Tatay Digong. Salamat Dol, nakalabas na si Tatay Digong. Raven Pasculado, hindi pa, bukas malamang, kasi kung susundin talaga yung batas ng ICC at batas ng ating bansa, sigurado po makakalabas si Tatay Digong. Pero kung parehas po nilang lalabagin ito, kahit kailan hindi po makakauwi si Tatay Digong. Mabuhay po, miss na po namin si Tatay Digong. God bless Philippines, sabi ni Luz Biminda Daliton. Yehe, God bless you Tatay Digong, sabi ni Ludivida Labanan. David Tubi watching. Thank you Lord, makakalaya na si PRRD Duterte, sabi ni Joe Vlogs. Sabi niya. Luloy Salvador, welcome home Tatay Digong. TYVMR, sabi ni Makita Bali. We hope so will President Rodrigo Duterte bring back home in the Philippines soon, sabi ni Ashley Guapa. Sana all Guapa. Hello Sir BMR, mayong gabi sabi ni Dory Fronda. Mayong gabi po din diha, Madam Loretta Naong, like dan na po from Davao City. Ayan, sa mga taga Davao City. Diyan silang unang-unang magbubunyi, mga kababayan, pag si Tatay Digong makauwi. Watching from Bohol, shoutout BMR, sabi ni Julieta Amador ulit. Ayan o. Uy, maadyong gabi kaninjong tanan diha sa Bohol. Ninja ray mo patay ninjo. Joke lang. Grace Taksan pala. Sana totoo na po. Sana nga. Sana makauwi na si Tatay Digong, mabait at matapang, sabi ni Lucino Baguio. Sana nga, Lucino Baguio na taga Baguio. Sana tuloy na, Sandy De La Cruz. Talagang puro pares po tayo ng mga wish, mga kababayan. Sana magkatotoo lahat ang ating mga wish, ha. Ayan, si Harry Razdula ulit. Sana makalaya na si Tatay Digong para makabalik na ng Pilipinas. Watching from London uli. Yan, mga kababayan. Salamat naman, sabi ni Biminda Ranyula. Wimar, salamat at Tatay Digong uuwi na sa amin Davao, miss na namin, sabi ni Floresita Lau pala, sorry. Hoping na matuloy ang paglaya through the help of Japan, sabi ni Erja, yun o nga, ano pangalan nito? RJ Murmonsalod, no? Sana nga mga kababayan, hoping talaga tayo lahat. Julieta Amador uli, yan. Salamat naman at makakauwi na si Tatay Digong, sabi ni Rolando Amor. Sana nga po, ang wish natin ay bukas magkatotoo na. Pagka po itong ICC ay sumunod po sa kanila mismong batas, sa kanila mismong rules, o yung Rome Statute nila, at itong batas ng Pilipinas ay ganoon din, wala nang pong problema. Si Tatay Digong, makikita na po natin bukas, makakauwi na. Maraming salamat mga kababayan Pilipinas, as always. Kung gusto nyo po ma-shoutout, comment nyo po kayo dito sa baba.